Hi guys! Today I will be doing a full face first impression. So, lahat ng gagamitin ko from Pink Sugar Cosmetics except of course sa mga hindi available kagaya ng pangkilay, mascara, yon. Okay, so meron ako ditong concealer, ng eyeshadow palette, Chic Color, dual finish face powder, itong sugar tint, eyeliner, bronzer, and highlight. Okay, so let's start! Yung BB cream, meron na akong separate review if you haven't checked it out yet. Ilalagay ko yung link sa description box. Nagawa ko na yung kilay ko ha. Let's start with the concealer. Our Little Secret concealer, and ang shade ko is medium, I think. Ano ba to? Pwede na ba itong diretso sa... Okay, so try natin. Baka pwede na siyang diretso. Ay, pwede. Try not, chalk not. Lalagay ko siya sa aking under eye area. Here. And sa mga part na may blemishes. Ang bilis na mag-dry. Ang bilis na dumikit sa skin. Ang hirap na yung blend. Wait lang. I think kailangan ko ng sponge with this. Kasi ang bilis na which is a good thing kasi ibig sabihin kumakapit talaga siya sa skin. Kukuha ko ng sponge na damp. Alam nyo, hindi siya hindi effective yung damp sponge. Maybe, let's do this again. Reapply natin. Kailangan mabilis. It will not work nang ilalagay mo muna yung concealer. Kasi usually, ganun yung ginagawa ko sa concealer eh. It will not work nang ilalagay mo muna sa areas na gusto mo and then saka mo siya i-blend. Kailangan kung saan yung area, diretso, i-blend na kagad. Thank God for makeup removers na ganito. Sobrang dali lang magtanggal. Okay. So, hintayin ko lang muna matuyo ng konti. Let's do it again. Ito muna. Kailangan mabilis. Kasi mabilis siyang matuyo. Pag natuyo na siya, mahirapan ka na mag-blend. Kaya, pagkalagay, blend ka agad. Yeah, that's much better. Oh my gosh, kailangan mabilis ka dito, mo. And then here, sa nose. Sa mga blemishes. Ganda ng coverage na. Yun lang, kailangan talaga mabilis ka. Focus muna sa isang area and then blend. Tapos sa kabilang area naman and then blend. Ganun dapat. And then sa buong face, I will be using itong dual finish face powder nila. But I will not use it wet, dry. Kasi two-way cake to eh. Ang shade na gagamitin ko is Natural Beige. Ay, mas lalong gumanda yung concealer after i-apply yung powder. Wow! Ang sarap sa skin nung sponge. Alam ko nabanggit ko to sa swatches sa haul video. Ibang klase yung sponge nila. Hindi yung usual na squeaky. Ayoko kasi ng squeaky na sponge kasi para ang hirap i-apply nung powder na napupul yung skin. But this one, madulas siya sa skin. Kaya, perfect. With the concealer and powder, flawless finish kagad siya. So, let's move on sa eyes. I will be using yung eyeshadow palette in number EC02. Actually, I've used this already, so hindi na siya first impression. Papakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya gagamitin. And I will use this shade, Champagne, as base. Satin siya. Itong lighter shade of brown na nasa dulo ng palette. This one.
Nilagay ko siya sa crease. Yung brown niya, perfect na pang crease or pang transition color para sa morena skin tone or sa Filipina, average Filipina skin tone. By the way, matte din pala siya, hindi ko nabanggit. Another matte eyeshadow, yun yung gagamitin ko, pero yung darker brown, this one. Dito lang sa outer third ng eyelids. Parang gusto kong medyo may konting gold dito sa gitna. Gagamitin ko itong gold na shimmer eyeshadow dito sa palette. I-apply ko siya sa middle part. Wow! Wow! Hindi siya powdery. Kung mapapansin nyo, walang fallouts. Kahit yung shimmer, kasi usually yung shimmer, yun yung maraming fallouts eh. Wala. Sa lower lash line, lalagay ko tong satin na brown eyeshadow. Na parang copper. Okay, sa eyeliner, I will be using yung Honey I'm Good eyeliner duo nila. Pero ang gagamitin ko is brown kasi parang mas bagay siya sa look na gagawin ko. Yung eyeliner nila super easy to apply. Napakadaling gumawa ng winged eyeliner using this. Kasi felt tip siya, kaya super easy, pang beginners, yan. Sa lower lash line naman, yung brown na pencil. Smudge natin para magmukhang smoky. Next, let's try itong South Beach na matte bronzer nila. This is small stipple brush from e.l.f. Lalagay ko yung sa description box kung saan ko nakuha to. Meron siyang konting shimmer, pero tingnan natin baka dito lang sa lalagyan. Meron, hindi lang halata pag sa face, pero pag tinamaan ng ilaw, merong konti. So maganda siya pang ano lang. Gusto niyo ng sun-kissed look, ilagay ko lang siya dito para medyo mukhang bronze yung aking skin. Hindi siya pang contour kasi ano siya, meron siyang specks ng shimmer. For my blush, ang gagamitin ko is itong Miss Independent. It's a matte. And for highlight, ito yung pinaka-excited akong itry. Concrete Jungle na highlighter yung nasubukan ko na. This time, ang gagamitin ko yung Sin City. Gamit ako ng fluffy brush. Wow! You know what? This one is much better kaysa dun sa Concrete Jungle. Ewan ko, mas... Pero ito meron siyang yellow. Pag tinamaan ng ilaw, meron siyang konting pagka-gold. Naglalagay na rin ako dito sa noo. Dito sa middle part lang. And sa nose. Okay, so lastly, sa lips, I will use itong Sugar Tint Lip and Cheek Tint nila. Nalilito ako sa shade nila kasi wala mismo dun sa packaging, nasa box. I think this one is Red Rouge. Eye candy. Ganda-ganda ng color niya. Alam niyo, naisip ko dito, naalala ko sa kanya is Lime Crime na Suede Berry. Pareho sila ng color. Pero ito parang mas mukha siyang dry compared dun sa Lime Crime. I think may technique sa paglagay nito kasi binura ko yung first one na in-apply ko dito kasi nasobrahan. So, konti lang. A little goes a long way. Huwag masyadong ma-excite. Isang layer lang okay na. Kapag dinamihan niyo yung layer, syempre pag natuyo na yung first layer, yung second layer, pag in-apply niyo siya ulit, parang hindi na nagme-mix yung first. Hindi siya pumapatong actually. Ang nangyayari, nagkakaroon ng mga blind spots na
hindi tuloy pantay tingnan. Para siyang patsi-patsi. Isa rin tong kailangan mabilis kang mag-apply kasi pag natuyo na, mahirap na siyang i-spread. Ang shade is Red Rouge. So, I was expecting na red. Pero on my lips, parang coral, orangey. Hindi siya red talaga. Parang nasarapan ako sa pag-highlight. Pero okay lang. It's okay. Para ma-test out ko talaga kung maganda siya. Longevity-wise, kung okay siya. So, right now, it's 12:21. Babalik ako later for an update. 6:19 p.m. Parang feeling ko na sobrahan ako ng highlight. Nag-highlight ako ng bongga. Hindi oily, pero yung highlight yan. Naglagay ako ng sa lips, sa loob na part, medyo nag-back-back siya. Pero hindi pa rin naman siya ganun. Okay lang. Hindi halata. To think na umiinom ako, kumain ako, kaya long-lasting tong lipstick, itong lip tint na to. Yung blush, andito pa rin. Yung liner, wala namang nag-crease. Eyeshadow, wala rin nag-crease. Okay pa sila. So far, so good. Wala pa ako ibang masasabi sa inyo except okay siya for now. 12:29 p.m. AM. 12:29 a.m. mag-start tayo sa concealer. Nandito pa rin siya sa face ko kahit na pinagpawisan ako at nag-oil up. Actually, oily na ako. Kanina, hindi ako nag-blot buong araw pero nagpunas ako ng tissue kasi pinagpawisan ako. Parang waterproof siya. One thing na na-notice ko is when you look up close, may kita mo yung fine lines ko. Very matte siya. Kaya, na-emphasize niya yung fine lines. Pero, sa mga areas na nilagay ko, kagaya dito sa chin, tsaka dito sa forehead, andito pa rin siya, intact. It lasted all day. Kaya, thumbs up pa rin ako. Although, yun nga lang, yung sa my area here, siguro kung meron akong primer underneath, maaanahan niya, masusolusyonan niya. Pero pag malapitan lang ha, pag malayo, maganda pa rin siya. I will still give this a thumbs up. Doon naman sa Dual Finish Face Powder, usual powder, ganyan. Yun nga lang, I'm not sure kung okay siya pag ginamit na damp. Dito pa yung blush ko, yes. Ayan. Same with the blush. Okay rin siya, nagtagal. Yung South Beach na bronzer. Napansin ko kasi nung una, nung ina-apply ko, parang hindi ko siya masyadong makita. Pero, after a while, dun siya nagda-darken. So, mali yun on my part. But, the bronzer itself, it's good. Perfecto for summer kung gusto niyo ng medyo parang medyo sun-kissed effect sa noo, tsaka dito sa cheeks. Okay na okay yung South Beach. So, thumbs up pa rin doon. I think sa lahat ng ito, yung highlighter is my most recommended kasi tama ng ilaw, meron siyang gold, yellowish. Lalo na kung yellow yung undertone mo. Sa morena, I think this will work sa mga morena ang skin. Pero huwag masyadong sobrahan. Konti lang. A little goes a long way. Eyeliner. Sa eyeliner naman, the brown is really good. I think mas gusto ko yung brown isa sa black. At yung sa dulo ng aking eyes, meron ng naburang part. Here, oh. Kaya naman silang sinabi ng waterproof. So, yun. Hindi siya waterproof. Definitely. Yung pencil, very good. Until now, intact pa rin yung nasa lower lash line ko. Sa eyeshadow palette, ang ganda, ang galing kasi wala akong primer na nilagay kanina pero still, ito pa rin yung itsura niya ko. Ano yung itsura niya kanina nung in-apply ko? After 12 hours, andito pa rin siya and ganun pa rin yung itsura niya. Kaya sa presyo niya, sulit na sulit tong eyeshadow palette na to. Itong number 2, neutrals yung kanyang shades. Kaya if you love neutrals, you have to get one. One of the best locally available na eyeshadow palette. Itong Eye Candy ng Pink Sugar. Lastly, yung sa lips. Pag kumain, yung nasa loob na part, talagang nabubura. Na-emphasize yung pagbabalat dito sa akin. Pero hindi nagbabalat kasi talaga yung lips ko eh. Kaya, you have to exfoliate your lips first before nyo i-apply ito. Yes, tumatagal siya. Ang wish ko lang is, sana maglabas sila ng deeper shades, not drying at all.
lightweight lang siya sa lips. Hindi siya bothering. Pero take note na one layer is enough. Huwag na kayong magdoble-doble na layer kasi hindi na siya magandang tingnan kapag ganun. Yung pinaka nagustuhan ko is yung eyeshadow palette and of course yung highlighter and the concealer pala. I will be doing a blog post regarding this, pati swatches niya para maisa-isa ko sa inyo, mapakita ko sa inyo yung picture para mas okay, diba? Yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong first impression review ko ng Pink Sugar Cosmetics. Abangan nyo kasi meron pa akong natitirang Pink Sugar na i-feature is yung lipsticks nila. So, I will be doing swatches of those. Lip swatches. If you have tried Pink Sugar, yung mga nasubukan ko today, feel free to comment down below para ma-share nyo yung experience nyo with it. Makatulong din sa iba. Don't forget to give me a thumbs up kung nakatulong. Maraming salamat po sa panonood. See you again on my next video. Bye!